Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok ng mundo, lalong-lalo na po sa Kalingap community. Ayan, ito po si Kapitana Nihides. Magbibigay na naman po ng reaction ayan sa mga vlog ng Kalingap vloggers, lalong-lalo na po dito kay Kalingap Bal at saka kay Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, pero syempre bago ko po umpisahan yung aking reaction, ayan, love shoutout muna sa lahat po ng mga Kalingap vloggers, ayan, reactors, Kalingap scouters, ayan, defenders, ayan, at syempre po, no, sa ating tatay at founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, so ngayong araw po is nagbibigay ako ng reaction dito sa napanood kong vlog ni Kalingap Rab about po kay Dara. Ayan, so kung nakikita po natin si Dara po ay isa na rin sa mga naging Kalingap Angels. Ayan, at despite sa nakikita natin kay Dara na masayahin at saka very jolly talaga siya, especially kung magkakasama silang angels, ay meron pong kalungkutan sa likod ng napakasayang bata na yon. So si Dara po ay maaga na sinalo ang responsibilidad bilang isang nanay at ginagampanan niya yung role niya bilang ate doon sa kapatid niya. So maliit pala si Dara is nawala na siya ng nanay at tatay na lang, at sa ngayon nga po is parang hindi nila malaman kung nasaan na yung tatay, nawalan yata ng komunikasyon. So, sobrang bigat para kay Dara na saluin ang responsibilidad sa murang edad. No, sabi nga niya is, sa edad niya na yan, ang dami na niyang pinagdaanan, ang daming lungkot na naranasan, at sabi nga niya is parang hindi na maibabalik yung lungkot na yon mula nung namatay yung nanay niya, di ba? Lalong-lalo na daw pag araw ng Pasko, kung may mga special occasion, talagang naiinggit daw siya doon sa mga ibang pamilya na talagang intact at masaya, di ba? So, ayan, no, sa hindi naasahan, nung pagpunta ni Kalingap Rab doon, ay napag-usapan about sa mga buhay-buhay, at doon nga is nailabas ni Dara yung kanyang sama ng loob, no? Nailabas niya yung kalungkutan na nadarama niya doon sa lugar nila, na sabi niya is talagang sobrang malungkot dahil sobrang tahimik, di ba? So, kung nandoon ka sa ganyang klaseng lugar, ay lahat talaga maiisip mo. Pero, nung tinanong ni Kalingap Rab na in case nabigyan sila ng pabahay, kung gusto daw ba niya na andyan pa rin ipatayo yung bahay, sabi naman niya ay oo, dahil nga tahimik. Oo, tama nga naman, kasi para sa akin, kung meron kang problema, mas maganda yung nasa tahimik ka na lugar, kasi talagang mapag-iisipan mo kung paano mo masolve yung problema mo, unlike dun sa mga lugar na maingay, marami kang taong nakakausap, minsan imbes na makakatulong doon ma-solve yung problema mo, ay lalong gumugulo. So ayan nga po, no, kung nakita natin na sobrang napakamasayahin ni Dara, sa likod po niyan is meron siyang mga dinadalang sobrang bigat. So dito nga naikwento niya kay Kalingap Rab na kung ano yung plano niya sa buhay nila at sa kapatid niya. At dito talaga ako bumilib kay Dara dahil sobrang mature niya mag-isip, sobrang mature niyang magdesisyon sa buhay, dahil na rin siguro sa maaga niyang sinalo ang responsibilidad bilang isang nanay doon sa kapatid niya. So, ang sabi niya, if ever na makapagtrabaho na siya balang araw, ay talagang plano niyang pag-aralin yung kapatid niya, patapusin sa pag-aaral, dahil ayaw niyang maranasan ng kapatid niya kung anong hirap na dinanas niya. Hirap sa buhay, lungkot, diba? So ayaw niya maranasan ng kapatid niya yon, at sabi niya sobrang hirap ng buhay nila dahil hinahanap-hanap niya yung kalinga ng nanay niya, na dati pag-isip niya ready na yung pagkain, pero ngayon ay siya na yung gagawa noon, di ba? Yung minsan nalilate siya sa pagpasok dahil siyempre unahin pa niya yung kapatid niya, sikasuhin pa niya, and lalo na sa mga gawaing bahay, no, na kanya lahat, mula sa paglilinis, sa paglalabas, sa pag-iigib, sa pag-aalaga, di ba? Dagdagan pa na nag-aaral din siya. So sabi niya sana kung nandyan yung tatay niya, makakatulong
na medyo gumaan-gaan naman yung katrabaho niya at yung responsibilidad niya. So sobrang ano po, no, sobrang lungkot ng kalagayan ni Dara dahil siyempre, no, kung ikaw siguro, no, hindi sa mga hindi pa po naka-experience, siguro madali lang sabihin sa inyo, pero pag ikaw nakaranas noon, sobrang hirap po, no? Sobrang hirap na ikaw na yung tatay, ikaw na yung nanay, ikaw pa yung ate, di ba? So, ayan, sobrang nagpapasalamat lang si Dara kay Kalingap Rab dahil mula nung dumating ang Kalingap, ayan po, mula nung natulungan sila ng Kalingap, talagang masasabing medyo gumaan na yung buhay nila na dati daw. Yung 1,000 niya ay sobrang hirap na hirap siya mag-budget dahil nga siyempre mahal na naman ngayon yung mga bilihin. So ngayon, medyo nakagaan-gaan na sila sa buhay at ang pinakamaganda talaga kay Dara dito is every time na merong binibigay si Kalingap Rab sa kanya, is talagang iniimpok niya sa bangko. Sabi nga niya is kumukuha lang siya ng mga gastusin nila and then the rest, tinatago niya talaga sa bangko. So masinop na bata itong si Dara at talagang iniisip din niya yung future nila, no? Kung ibang bata yan, talagang waldas, di ba? Na bilhin kung anong gusto niya, kung anong uso ngayon, di ba? Pero kay Dara, dahil na rin siguro sa mga pinagdaanan nila sa buhay, nagiging lesson learned sa kanya yon, 'di ba, na kung gaano kahirap ang pera, ngayon na nagkapera siya, talagang iniimpok niya, tinatago niya talaga, no? So, yan, mga ganyang klaseng bata is talagang napaka-deserving na tulungan. Kumbaga, dito mo makikita na worth it lahat ng mga tinutulong, 'di ba? At saka sobrang ano si Dara, sobrang determinado rin makatapos. Ayan. So, ngayon, dahil medyo nakaluwag-luwag siya, may pera siya, is talagang tumutulong siya doon sa mga kaklase na minsan siya na nga yung nagbabayad ng ma-project nila, di ba? So, alam ni Dara kung ano yung pakiramdam na walang-wala. Kaya ngayon na medyo nakaluwag-luwag siya, talaga namang binabalik niya doon sa ibang tao yung tulong na natatanggap din niya. So, dyan talaga bilib na bilib si Kalingap Rab. At talagang marami talaga ang nagmamahal dahil hindi mo nakikitaan na talagang inaabuso yung tulong na binibigay sa kanila, no? So, sana ako, wish ko sana magkaroon din si Dara ng pabahay, di ba? At saka sana tuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral at makapagtapos at maabot niya kung ano yung pangarap niya. At yun nga, sabi ni Kalingap Rab na kung anong problema pwede namang tawagan siya, di ba? One call away, di ba? Dahil meron naman silang chat group. So, malaking tulong din po kay Dara yung paminsan-minsan merong isang kuya na may lalabasan niya, no? May lalabas na yung kung ano yung mga saloobin niya, yung kalungkutan niya, at kung ano yung mga problema niya. Yan. So, ako bilib talaga ako sa murang edad niya, ay talagang kayang-kaya ni Dara maging independent, di ba? Talagang ginawa niya talaga yung kaya niya, no? Para lalong-lalo na doon para sa kapatid niya na kahit naman natin na hindi pa sila natulungan ng Kalingap, is talagang siya na talaga yung nagiging nanay at ate doon sa kapatid niya, no? So, sa murang edad niya is napaka-responsable talaga ni Dara. Ayan. Alam mo, makikita mo naman sa ano niya the way na magsalita siya, the way na sumagot siya, and nakita natin diyan sa palibot ng bahay niya talagang masipag siya, nagtatanim siya, di ba, sa mahal ng bilihin ngayon, pwede namang magtanim na hindi lang bumili ng bumili, di ba? So, ayan, no, sa mga sponsors, alam ko naman na natutuwa kayo dahil nakikita ninyo na deserving yung taong tinutulungan ninyo. At sana marami pang tulong na matanggap si Dara para kahit papaano naman hindi na siya, kumbaga, andoon na siya sa pag-iisip na laging malungkot, andoon na siya sa buhay na talagang kalahati nawala na sa kanya. So, siguro, no, yung mga pagmamahal, yung mga tulong pinansyal, malaking bagay po para kay Dara. Yun ang kahit papaano maibsan po yung mga dinadala niyang bigat dito sa kanyang dibdib. Ayan. So, ayan, no, ako thankful ako sa Kalingap dahil sa Kalingap naranasan ni Dara na kahit papaano sumaya po, no? At naranasan niya yung sabihin nating mga experience na sa edad niya yan talagang parang ninakawan sila ng karapatan na mamuhay ng normal at magiging masaya at mamuhay na
kagaya na ibang bata na sa ganyang edad, eh, di ba, dapat nag-enjoy din. And, yun nga, sa kay Dara is maaga niyang sinalo yung responsibilidad. So, ayan, no, nakaka-touch lang manood, lalo nung umiyak si Dara is talagang madadala ka talaga. Lalong-lalo na kung kagaya ko na relate sa mga ganyang klaseng kwento, talagang madadala ka, no? So, masarap talaga manood ng iba't ibang kwento ng buhay. Nakaka-inspired po talaga, ayan. So, sa mga viewers natin, I'm sure na every time na manonood kayo ng mga vlog ni Kalinga Prab at ng mga Kalinga vloggers natin dyan, is talagang ma-inspired po talaga kayo kasi bukod sa makakuha na kayo ng aral, eh talagang ma-apply nyo pa sa mga sarili ninyong buhay. So, ayan, tuloy-tuloy lang po sa pagsuporta sa Kalinga community, tuloy-tuloy lang po sa pagsuporta sa mga kapwa natin vlogger, at tuloy-tuloy lang po ang suporta sa mga Kalinga charity vlogger, dahil sila po yung mga naging tulay para po maibsan yung kahirapan dito sa ating lipunan, at sila din po ang naging tulay para maibaabot yung mga tulong ng mga kababayan natin. Ayan, at isa din sila sa mga tulay na mabigyan po ng bagong pag-asa yung mga taong talagang masasabi nating minsan hindi na mabigyan ng pansin ng gobyerno. Ayan, so maraming salamat po, at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, Kapitana Nihays po, ayan, ay like, share, at subscribe. And syempre po, no, i-subscribe rin natin ang channel ni Kuya Rap, ni Kuya Bal Santos Matubang, ayan, ni Kalinga Prab, si Ate Edna, ayan, si Andy, ayan, Andy Kayakap Labs, ang masipag na scouter ng Kalingap, ayan, i-subscribe po natin. At huwag nyo pong skip yung aming mga ads, dahil yan din po yung mga tinutulong namin para doon sa mga taong nililingap po ng Kalingap, ayan. So maraming salamat. God bless everyone. Bye.